Sa magandang umaga po sa inyo lahat. Ang mag-study po natin yan dapat sa kapatid na William, pero as usual po, dito siya natin. Kaya po pupunan po natin yung kanyang position po sa panahon. Pero po mga kapatid, nais ko pong simulan ng isang aralin na isang nakapagpakinabang sa atin. Kasabay na po ng ating pag-aaral. Kung pinag-aaralan natin yung may kinalaman po sa manuscript, sa translation. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung hermeneutics. Ito po ay magiging gabi po natin sa ating pag-aaral sa Biblia. So, bakit po kinakailangan natin malaman? Sapagkat tayo po ay bumabasa ng Biblia. So, hindi lamang po yung mga preacher ang nangangailangan ng ganitong uri ng kaalaman, kundi tayo pong lahat na nagbabasa po ng Biblia. Pero bago po na talakayin ko, nais ko pong sagutin yung isang katanungan hindi ko po sinagot nung nakaraan magtanong si kapatid Danaw tungkol po doon sa tinatawag na omission na sinabi ko po na lack of resources ako ng panahon ngayon, tinangya ko po talagang sagutin. At dito po nais ko pong liwanagin muna bigyan kasagutan para po sa kalindilaw po ninyo at ito po yung related po sa paksa natin. So simulan po natin doon sa aklat ng Colosas, Kapitulo 4:16 na po sinasabi, and when the epistle may be read with you, cause that also in the assembly of the Laodicean it may be read, and the epistles from Laodicea that they may also read. So mapapansin po ninyo, yung salitang epistle, naka-bracketed po siya. So it means po, wala po siya doon sa original na manuscript o sa Greek language. No? Ito po ay added. Pero by context, so justified naman po yung tinatawag na insertion. Sapagkat dito po ay pinapahayag na apostol si Pablo na kung saan ang surat ng taga-Corinto na matapos nila mabasa, ito ay ipadadala nila sa dato ng Laodicea at yung surat na galing po sa Laodicea, ito po ay babasahin naman po ng Colosas. Gayun din po yung ginabanggit sa aklat ng unang Thessalonica, Kapitulo 5:27, na kung sinasabi ay charge you by the Lord, that the letter be read to all the holy brethren. So, ibig pong sabihin, hindi lamang po ang mga apostol, yung pong nagtratravel, o yung hindi lamang po ang mga apostol, ang mga Kristiyano, ang naglalakbay sa kanila pong pangangaral, kundi kasama pong naglalakbay yung mga sulat ng mga apostol sa pamamagitan po ng transmission. Para bang sinasabi natin, bro, pera nga muna na aklat mo. Kasabi na, pag pinairam yan, pagkatas mo, bigay mo kay gagamitin. So, ganun po ang nangyayari ng panahon nila. So, narito po yung tinatawag na maps po ng Ecclesian. Nandito po yung Thessalonian. So, yung pong sulat sa taga-Thessalonian, ito po ay mapupunta po sa iba't ibang dako. Kagaya po halimbawa, Colosas, Laodicea, ito po yung Corinto, ito yung Thessalonica, ito yung Lystra, Antioch, nandito po yung Jerusalem, Damascus, nandito po yung Caesarea, Joppa, kung saan po unang ipinangaral ang Ebanghelyo. So, ibig po sabihin, mula po dito sa Thessalonica, so yung po ang kanilang mga sulat ay naglalakbay po kung saan man po mayroong mga Kristiyano. Okay? So, maliwanag po. So, dito po, mapapansin po natin, pinag-aralan natin, sabi po natin, yung original na sulat ng mga apostol ay tinatawag po natin na autographia. O autograph. So, yung autograph, ito po ay either lost or destroyed during the transmission or during travel sa panahon po ng mga apostol. At ito po ay may sipi na kung saan ito po ay surviving manuscripts. At meron po tayo tinatawag sa panahon po ngayon ng mga editions. No? So ito po yung katanungan na kung saan ang autograph, binigay ko po na isang halimbawa na kung saan ang script po na kasulat ay sinulat ko yung salitang I know you. So doon po sa autograph, nakasulat yung salitang I know you. Halimbawa po ito yung nanggaling sa Thessalonica at ito po ay pinadala po sa Antioquia. Ito po ay kanyang sinipi sa Antioquia. Ng kanito yung sipiin, ito ay kinaisulat nila na I know you because of the similarity of sound.
Di ba? Yung salitang I know you and I know you almost parang pareho. No? Ngayon, yung lamang pagkataas ng Laodicea, example lang, pagkataas sa Colossus, ito pinadala sa Jerusalem, pagdating sa Jerusalem, ito po ay sinulat na I know you. Okay? So, nag-travel po. So, ito pong surviving manuscript. No. Yung I know you, yung autograph po, nawala po. No, during transmission, no, yung travel, nawala. Either maaaring ito nawala o maaaring ito sinira noong panahon during ng persecution. So, yung pong manuscript na I know you, manuscript A, ay ikinulit po ng scribe at itinuwid po niya. Sabi niya, mali ito. So, sinulat po niya na I know you. Okay. At yun naman po, I know you manuscript din naman po, no, ito is CPA. So, similarity of sound is, instead na maging I know you, sinulat niya yung I know you. So, naging past tense. Hanggang sa ito ay isulat din po. So na yung pong scribe ng manuscript E. No? Palibasa po, let's say, sabihin natin, nagkaroon siya ng idea doon sa manuscript E. So, i-translate po niya ng I know you. At yung manuscript din naman po, similarity of sound, I know you, so na-drop po yung letter K. So, meron po tayo A and F. I know you and I know you. Ngayon, ito pong surviving manuscript natin sa panahon po natin ngayon, hindi po ito accessible sa mga preachers. Sa mga Greek student po, hindi po ito accessible. No? Ito po yung naging accessible lamang sa mga Greek scholar na talagang nagdaday po doon sa tinatawag na deeper understanding doon sa ancient Greek language. So hindi po ito, the surviving manuscript, hindi po ito accessible sa atin. So bagaman po, meron na pong mga transmission, possible na makikita po sa atin sa internet, no? Mga pagda-download po natin, kung alam natin kung ano yung download natin. So makapag-download po tayo ng possible electronic copy po nitong mga tinatawag na mga manuscript. Halimbawa po yung Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus. So makakakuha po tayo ng kopya through internet. Pero hindi lahat makukuha po natin. So ito pong surviving manuscript, hindi ito accessible. Kaya po nagkaroon ng Greek edition at yung Greek edition, let's say yung Greek edition A, kinuha po niya yung C at yung B na nagsusupport dun sa idea na ito ang tamang translation. I know you. No? At yun naman pong editor naman po, no edition B, ang ginawa naman po niya, hindi. Ang totoo dyan, ang ginamit talaga manuscript is I know you. So meron po tayong dalawang edition, isang edition A at isang edition B na magkapareho, magkaiba ang reading. Ngayon, ang problema, saan napunta po yung A and F? So hindi po ito kinuha ng mga editors, ng mga edition. Bakit po? Sapagkat obvious po na mali po yung grammar. Because I need, yung salitang I needs a verb. Now is a adverb. New is an adjective. So it is grammatically incorrect. So yung pong manuscript A and F, ito po ay disregarded na pagdating po sa edition. No? Ito po pagdating sa edition. Pero, ito po A and F ay ginagamit po. Ito po ay accessible po sa mga Greek scholar na kumakalaban po sa Biblia, particular po ang mga Muslim. So, upgraded na po ang knowledge ng mga Muslim po ngayon. Hindi na po sila tumatalakay sa nilalaman ng Biblia. Tumatalakay po sila sa pinagmulan ng Biblia. So, pinag-aaralan po nila yung mga Greek manuscript at ito ay ginagamit na nila para matunayan na ang Biblia natin sa panahon ngayon ay hindi makatotohanan at hindi salita ng Diyos. So, ginagamit na po yan. Halimbawa po yung manuscript A or ito po yung sample lang po natin. Yung manuscript A at yung manuscript F.
Yan po ay ginagamit na po nila bilang patunayan na ang Biblia natin ay hindi makatotohanan.